presidente ang nililitis ay, katulad ng sabi ng konstitusyon, ang punong mahistrado ng Pilipinas, ng Korte Suprema ng Pilipinas, Opo. ang uupo bilang presiding officer. Ayun. Ang question lang naman po rito, kasi may presiding officer, merong Senate President. Mm. So, ang Senate President presides over the Senate. Yung presiding officer ay nagpe-preside over the Senate as an impeachment court. So, magkaiba po yung kanilang function. So, dalawa sila. Ayun. Ang question po natin, hindi naman yung dalawa sila. Ngunit, yun ang manner by which na halal bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Inulit ko, wala po rin tayong duda sa fairness o pagiging patas ni Senator Chis. So far, wala naman tayong nakikitang hindi siya parehas. Pero, Okay. yun nga po. Pero, yung issue yan ay nasa hukuman na po. Nasa kataas-taasang hukuman pa nga kanya, wag na muna tayo magkomento dyan. Ang Ayan. akin lang, eto na, lumalabas na po yung kahinaan ng, well, at least etong unang witness. Biro nyo, 3 araw, isang witness pa lang napipresenta. At may susunod na witness, pero hindi na po naituloy, dinefer ng prosekusyon. So, nakita natin yung pacing ng impeachment trial, ano? Medyo makupad po talaga. Ayun. Katulad nga po ng sinabi ko sa isang panayam, unang-una, it's too early to tell kasi tinanong sa akin, anong tingin nyo? Sino bang nakakalamang? Sabi ko, masyadong maaga pa. 30 weeks daw ito di ba? 92 days pa. Kung di ako Yes. nagkakamali, ako'y tama, di ba? Tama yun, tama yun. 92 hearings ang meron dito sa impeachment trial na ito. Malaking halaga yun. 3 araw pa lamang out of 92. So, sa makatwid pa kami, 89 pa. Opo. Di ba? May nag-aano kasi, may nagkokomento na naman. Yung Na? tungkol naman kay Senator Gatchalian. Marunong daw ho ba talaga siyang magpumapil doon sa papel niyang ibinigay sa kanya? Hindi, Senate President kasi siya. Ayun. So, ang talagang nagpipreside sa paglilitis, yung presiding officer, si Senator Chis Escudero. So, Okay. tagabantay siya. Anyway, sabi ko nga doon sa isang nag-interview sa akin, Opo. yan parang championship fight yan. Ayun. Di ba? 12 rounds ang championship Dati 15. Okay. Nung maliit pa ako, teka muna, maliit pa nga pala ako. Ay. Maliit pa rin ako. Oo, nung bata pa ako, yun na lang ang sabihin natin. Yan, Ano? yan. Oo. O, di ba? Ay 15 rounds yan yung championship. Kaso mo, maraming nabubugbog, nababaldan ng mga boksingero. Iniksian nila para hindi naman masyadong sumobra. maperwisyo Masobrahan. yung pangangatawan. Oo. Anyway, sabi ko parang championship yan. 12 rounds. Ayun. 12 rounds. Hindi pa nga tayo natatapos sa round 1. Kumbaga nasa kalagitnaan pa lang tayo ng round 1. Wala naman TKO rito, di ba? So, tignan natin. Pero sa ngayon, tingin ko doon sa witness, sinabi niya, bagamat inimbestigahan niya, bagamat may video, ay unang-una, conditional daw. Opo. Di ba? Pinakita din nung same video, sabi ni Vice President Sara, pag ako pinatay, Yun, nasabi. papatayin din si Pangulong Marcos, si Senate President, si House Speaker Martin Romualdez, at si First Lady Lisa Araneta. Buhay pa siya. Oo, hindi, ibig sabihin nga, wala naman death threat na conditional. Yung sinasabi po sa law ng grave threats na condition, that there is a condition, hindi po yun yung kondisyon na katulad nito. Kasi may nagsasa-argue. Nakalagay doon sa batas na yung threats, kahit may condition, ay happy 1,000 live viewers sa thank DZAR YouTube. Yes. Kapag may condition, nakalagay kasi ron sa batas. Opo. Ang kondisyon na yun yung pang-blackmail. Eto po, bibigyan ko kayo ng example ng kondisyon na nakalagay sa batas na yung iba ina-argue, ganun nga mismo yung grave threats sa revised penal code. Ayun. Ganire yaon. Oo. Siya. Oo. Pero sabi ng Supreme Court daw, eto naman yung sabi nila sa akin, unconstitutional daw yung impeachment na yan. Oo, teka muna. Punta muna tayo rito sa Kwan. Okay. Mamaya na natin i-input yan, ano? Ayan, sige. Hayaan mong bigay ko muna yung example ko, ano? Sige po. Ito yung conditional. Sabihin ko, Juvie,
Ha? Okay. Kapag hindi mo ako binigyan ng 50 mil ngayon, mamaya paglabas mo rito sa building, bubugbugin kita. Yun ang grave threats Yun na ang may threat. kondisyon. Oh. Ang tawag doon blackmail. Opo. Extortion yon. Nanghihingi ako ng pera. Or, Yun. isa akong journalist. Opo. Tama. Sasabihin ko sa'yo, kapag hindi mo ako binigyan ng 1 milyon, ibubunyag ko na ikaw ay nangi-smuggle sa Yan. customs. Yan! Yan ang sinasabing condition dun sa RPC Ayun. o Revised Penal Code. Hindi yung condition na pag namatay ako, mamamatay din sila. Oh. Iba yun. Paano pag hindi namatay? Pag Oo. hindi naman pinapatay, di buhay wala. naman, di wala. Oo. Yun ang condition. Kasi, yung sinasabi mong pag hindi mo ako binigyan ng 1 milyon, ibubulgar ko sa publiko na ikaw ay smuggler. Oo. Yun. Yun ang unlawful. Unlawful. Kasi tinatakot mo siya na kailangan magbigay. Opo. Pag hindi nagbigay yon, may criminal act na mangyayari. Ayun. Yan. Pag nagbigay yon, criminal act din yon kasi extortion yon. Extortion. Oo. Pag Yun. pinabugbog naman kita, halimbawa yung sinasabi yung Opo. example na 50,000, siyempre, physical injuries din yon, criminal Yun. offense yun. Eto, pag hindi nangyari yung kondisyon, walang mangyayaring criminal offense. Opo. Yun po ang kaibahan. Kaya hindi po yun yung word na condition na nakalagay sa Revised Penal Code. Kinig sa akin, pag hindi ka bumaba dyan, Papaluin kita. pag hindi ka bumaba dyan sa bubong, papaluin kita. Ayun nga, di Pag ba? nahulog ka dyan, lagot ka sa akin. Nahulog na nga Oo, parang ganun yun eh. Nahulog ka dyan. Pag Ayan. ako, natamaan yan. Ikaw, tatamaan ka rin sa akin. Di ba? Ayun. Parang ganun. Hindi ka naman tinamaan. di wala. Happy 1.5 Ay, thousand thank viewers. you, Yun ang sinasabi. guys. Diba? Iba naman. Alam nyo, inimbestigahan naman at sinabi rin nung nag-imbestiga na wala siyang alam na kumuha Tao. ng hitman. Oh, di ba? Nagbayad ng hitman. Wala eh. Wala. Ibig sabihin, kumbaga sa kwan, parang pabalat bunga lang yun eh. Oo, di ba? Parang napikon lang. Ang Correct. problema nga kasi minsan kay Vice President Sara, medyo pikon eh. Napikon. O, di ba? Kaya yung sheriff. Oo. Sa bagay, Oo. pero... Mm. Okay. Pero Bawal ang pikon. Oo. Yun ang sinasabi dito. Apo. Ngayon, etong Malacanang, hindi ko alam kung ba't nagkokomento pa kasi yung Malacanang. Siguro, better sa Malacanang na para hindi na pagbibintangan na may kinalaman sila dito. Huwag na lang magkomento Opo. at hayaan na lang. Actually, hindi ko rin alam kung bakit nagkokomento yung kung sino-sino katulad ni Reneco o ni Congressman Titinho. Oo. Kasi dapat yan sub judice. Court din po yan. Court ang impeachment court. Kaya actually may rules yung court na yung mga people involved ay hindi dapat nagkokomento. Ayun. Lalo na sila, they were members of the House Prosecution Panel, sina Reneco. Ewan ko kung siya ay prosecutor din. Kung definitely kung prosecutor ka, kung nasa defense ka, kung ikaw ay senator judge, Opo. hindi ka dapat nagkokomento kasi sub judice yan. May tatanong lang ako sa netizen. Ayun, ano? Baka pwedeng tanong, si Renico ba ay kamag-anak ni Saldico? Yan lang. Ang dami naman ko Ikaw naman, Parang si Atoy ko. Hindi, malay mo, may sumagot, di ba? Kilala ba nila si Atoy ko? Hindi na alata kilala ng bagong Wala generation. na. Magaling na basketball player yun. Oo. Oo. Si Atoy ko. Bago, di ba, naging boyfriend ni Alona Alegre? Ayan, di ko alam yan. Oo, naging boyfriend yun ni Attorney, Alona Alegre. magaling sa Google niya. boyfriend. Hindi, mahilig ako sa mga chismis-chismis. Ayan. Ay, Oh. happy 2,000 live viewers sa Thank you, DZAR. guys. Yan. Oo. Salamat po sa inyo. Kasi minsan yung komento ng Malacanang, sorry ay hindi nakakatulong. Katulad nito, bakit daw hindi itinatanggi ni Vice President na nag-death threat siya? Paano niya itatanggi doon sa impeachment trial? Hindi pa naman Hindi pa siya panahon. kausap Oo, hindi pa yung panahon para sa Ano ba defense. yan? Kaya nga may abogado. Anyway, Opo. sinabi naman ni Palace Spokes Claire Castro, baka Opo. naman legal strategy nila yan. Dapat alam niya kasi yan, abogado rin naman siya. Opo, yan. Di ba? So yun ang sinasabi ko. Okay. Eto ba nakakatawa? Kaya nga kanya-kanyang pananaw ito. Sabi nitong si Congressman Titinho, ay mahina daw yung depensa at puro drama. Ang galing.
Ang galing niya magsalita. Oo naman, oo. Unang-una, alam nyo, kung pagdating sa drama, mas maraming drama po ang prosecution Di ba? Di ba natatawa nga ako rin sa vlog ni Attorney Mike Operario. Ang tingin daw niya rito sa prosecutor, yung huling prosecutor, parang si Ben David. Naabutan mo ko si Ben David? Hindi ko masyadong... Oo, yung ang shtick ni Ben David. Ilang taon ka na? Ba't di mo naabutan si Ben David? 26 pa lang. Joke lang. Yung yung OA. Ni Ben David. Yung, hindi! Oh, yes, diba? yes, Yung malaki ilong. Parang ganun nga daw. At hindi ko alam kung bakit kine-question nitong mga ibang mga nasa house, bakit daw nag-object on procedural grounds. Kasama po yun sa paglilitis. Maglitis kasi kayo. Ang problema kasi dito kay Attorney Reneco, hindi naman yata nakakita ng loob ng courtroom ito Oo. Bata pa O nga Talaga pong yung procedure, ang due process, mga kasama, yung phrase na due process sa ating konstitusyon, dalawa po ang aspeto noon. Procedural due process and substantive due process. Okay? Ang procedural due process pertains to how a trial is conducted. Kasi due process in very simple terms ay it is you must hear. Dapat dinggin mo before you condemn, bago mo kondenahin, bago mo sintensyahan, bago mo patawan ng parusa. Yun ang substantive due process. Dapat tama yung batas. Yan. Alam niya kung ano yung mga pagbibintang sa kanya. Opo. At bago mo hatulan, dapat may sapat na ebidensya. Yung procedural due process ay paano mo i-conduct yung trial. Yang ebidensya ba ay katanggap-tanggap o hindi? Kasi supplementary po ang rules on evidence, ang rules of court sa impeachment trial. So kung nakikita nyo, may objection sustained, may objection overruled, may manifestation, etc., etc. So, yun pong procedure na yun, yung proseso, ay dapat din sundin. Pag hindi sinunod ang proseso, halimbawa, mayroong hearsay evidence, yung sabi kasi ni ganito, sinabi daw ni ganon. Hearsay po yun, hindi po pwedeng ebidensya yun. Hindi admissible yun. Kung papayagan mo yun na hearsay evidence na i-admit paglabag ng procedural due process. Kaya yung sinasabi ng technicality, kasama po yan sa patas na paglilitis. Kaya huwag ninyong kantsawan o find fault sa depensa kung sila ay magre-resort sa technical rules sapagkat talagang kasama po yan. Otherwise, hindi labo-labo na lang. Ito sinabi ni ganito. Hindi, ito naman sinabi nito. Ito, ebidensya. Naging Xerox. kwento na. Hindi pwede Xerox. Hindi, pwede ang Xerox. Wala na. Labo-labo na. Wala nang maayos. Di ba? Ayun. Maganda yun. May rule. Parang ito. Kailangan kasi pag nag-testify ka, parang tong si NBI agent John Mark Kalilong. Pag nag-testify ka under oath, katulad ng ginawa ni Kalilong, ang sasabihin mo ay yung mga bagay na true and correct of your own knowledge. Sa iyong sariling pagkakaalam. Halimbawa, nakita mo ba yung video? Opo. Anong sabi ni Vice President sa video? Ito po ang sabi niya. Nakita niya yung video mismo. Yung tanong sa kanya, eto ba? Happy 2.5 thousand live viewers po sa YouTube. Pag sinabi mong, sabi ni Kwan, ni X, sinabi ni Y na ganon, hindi po yun hindi po yun at direct evidence, hearsay po yun. Hindi po pwedeng i-admit yun. Ngayon, di nag-object yung defense. Sabi sa prosecution, hindi. Ito ay independent relevant statement. Ano yung independent relevant statement?
para maunawaan po kasi marami pong magiging ganyan. Yes. Sa paglilitis natin, buti po naintindihan natin yun kasi talagang very technical po eh. Ang independent relevant statement ay, eto ha, example, yung sinabi, paano mo nalamang ng chichiks halimbawa si Victor Salonga, sabi sa akin ni Juvie de Guzman. Patay ka. Okay, ede. Mag-object, sasabihin, hearsay, Your Honor. She does not have personal knowledge. Sinabi lang sa kanya ng ibang tao. Tama yon. Sasabihin ko naman, Your Honor, we're presenting it as independent, relevant statement. Anong ibig sabihin nun? Ang pinatutunayan ko lang ay sinabi mo sa akin Sinabi lang. na nangangaliwa si Victor Salonga. Hindi iyon pruweba para mapatunayan na nangangaliwa nga siya. Ayun. Ang pruweba lang yun na sinabi mo sa akin. Ayun. Pwedeng i-admit yun as proof of yung pagkasabi mo sa akin. Sabit ako dyan. Ngayon, pag nakita ko mismo, paano mo nasabing nangangaliwa si Victor Salonga, nakita ko po, sinundan ko. Pupunta po sa motel, may kasamang babae. Yun! Proof yun na Ayan. nangangaliwa. Kasi nga, nakita kong mismo with my own two eyes. Oo. Yun po yun. Ayan. Ito na po, madako na tayo kasi dito sa, yung meron kasing laging nagtatanong sa akin. Di ba? Ang galing talaga ng lesson dito. Yes, yes, May laging nagtatanong sa akin ano yun? na yun daw Xerox, di ba, merong statement. Di ba, nag-object. Opo. Yung depensa, nagpe-present ng Xerox. Sa Xerox. Okay. Sabi noong sa prosecution, no! Ang bagong rule ay yung photocopies are originals. Hindi po. Hindi po yun. Okay. Ano ba talaga yung sinabi doon sa isang kaso? Huwag na natin sabihin yung kaso. Magugulo pa tayo eh. Oo. Okay. Sabi doon, punta muna tayo sa general rule. Best evidence rule, Rule 130. Kapag ang issue ay yung nilalaman ng isang dokumento, dapat yung original. General rule. Okay. Okay. Kailan pwede na hindi original? Number 1, yung original ay nawawala. Hindi na mahanap. Pero kailangan patunayan mo yon sa korte. Okay. Hindi basta-basta sabihin mo, nawawala. Tanong mo, nasaan yung original? Paano mo nasabi nawawala? Hinanap mo ba? Kailan mo huling nakita? Etc. Yan. Papipirmahan pa yan. Number 2, yung original ay nasa kabilang panig. At ayaw ibigay. Pwedeng photocopy. Yan. Okay, number 3, yung original ay nasa kamay. Hindi literal na kamay figuratively, nasa kamay ng isang ahensya ng gobyerno. Yan. Ayun. Nasaan yung original ito? Nandun sa LTO Yan. Oo. Hindi na makuha. At pwedeng pasampina. Pero alimbawa, sinampina. Sabi ng LTO, sir, inanay maraming, inanay, binaha, lalo na nung lahar, ang daming nawalang, yes. May hearing ako noon sa Pampanga, sa San Fernando. Buong file na lahar. Grabe. Wala na Okay. Yung original ay hindi naman yun ang talagang nililitis. Hindi ganun kaimportanteng issue. Okay. Yan, okay. Ngayon, meron na kaso na sinasabing ang photocopy ay pwede. Pero number 1 photocopy is not an original. Is still considered duplicate. Yan. Duplicate pa rin. Pwede na isa lang. Halimbawa, kontrata. Nasaan po yung kontrata? Okay. Eto po. May Xerox kami. Ayun. Pipresenta namin. Duplicate po ito. Sinirox yan pagkatapos pirmahan. Pwede. Yun. Ngunit. Sige nga. Ngunit. Kapag kinwestiyon ng noong kabilang banda na sinasabing, patingin nga,
Hindi naman yan ang petsa niyan eh. Ayun lang. Oo. Iniba mo ito eh. Ayun. Oh. Magkakaroon ng question ngayon as to admissibility. Yan ang problema. Dahil sa petsa. Merong kondisyon or hindi patas na yung duplicate lang ang ibibigay mo at magkakaroon ng iniquity or inequality. Inequality. Oo. Yun ang mga kondisyon. So, hindi absolute at definitely hindi tama yung sasabihin, a photocopy is an original. Wala pong ganun. That will never happen. Wala. Oo. Okay. Wala. Sige, wala. Yan, happy 3,000 Ay, live thank you. viewers. Kaso nyo po, ang problema, ay tayo ay nagiging abala rito. Palagay ko ay kung ang nais nila ay malimot yung flood control, ay palagay ko bigla tayong mapapaalalahanan eh. Kasi, eto na. Yan na, El Nino eh. El Nino na. Yun. Hindi pa. Before ang El Nino, mayroong La Nina. Maring La Nina. Itong hindi naman siguro La Nina ito, Pero, yung panahon ng bagyo. At swerte nga tayo na etong Inday ay Humina. nanghina. Pero si Yun. Inday Sara, malakas pa rin. Malakas. Oo. Pero may signal number 1 pa rin. Kaya Yan. kaiingat tayo, Apo. Swerte na naman ng administrasyon, humina yung bagyo. Pero pag may dumating na malakas na bagyo, Wasak na naman. yan na naman, maaalala na naman yung Ang flood control. By the way, 3 days na po ang impeachment. Opo. Wala pa rin pong nakukulong na Ayun. congressman. Ang nakulong lang ay 2 senador galing sa tingin nila ay kaalyado ni VP Sara para guluhin ang Senado. Yan, ang galing. Diba? Akala ko ba may low-lying fruit? Asa na yung low-lying fruit? Puro root ang nangyari. Oh my God. Oo, walang now ipa-file. Okay. Anyway, eto pa ang nangyayari. Ang atin palang pag-angkat ng bigas ay napakataas. Record na sa taas. Buti pa to tumataas, Tingnan mo, gaano karami yang Ayan. pagtaas. Umabot ho ito sa 2.5 million ang bilang ng mga wala. Hindi. Rice import Dito tayo. sa Rice import. Oo. Ito, naging 2.75 million metric tons. Metro tonelada. Sa unang bahagi pa lang ng 2026. Grabe. Nauna Ito pa. ang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-angkat tayo ng bigas mula sa ibang bansa. Kaya naiiba na yung lyrics, alam mo, ng yung bayan ko. Ano? Di ba ang lyrics yun? Ang bayan kong Pilipinas. Lupain Inang ginto't bulaklak. Ito, iba na daw ngayon. Okay, ano na? Ang bayan kong Pilipinas. Lupain ng mahal na bigas. Ay, grabe. Oo nga, no? Kasi wala nang ginagawang bigas dito. Wala nang pinuproduce halos. Lugi na. Bakit? Ang Kasi mga nga, tao. number 1, binabaha. Number 2, walang irigasyon. Yes. Number 3, walang farm-to-market roads. Yes. Yan. Bago ngayon, yung nagkaroon ng gera at nag-umpisa na naman kahapon, Mabigat ang laban,